Itong si Attorney Roque, aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague, ihahatid live ni Mon Gualvez. Mon? Cheryl, may 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hanggang ngayon wala pa ring patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na dyan sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa The Hague. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa The Hague. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Cheryl, wala pang tugon si Vice President Sara Duterte hinggil sa latest statement na yan ng Malacanang at actually inaabangan natin dito sa labas ng ICC Detention Center ang pagdating sa kasakali ng mga kaanak ni dating Pangulong Duterte, kabila na nga dyan si VP Sara, para mahingan din ang kaniyang mga masasabi tungkol dito at sa kasi pa mga updates patungkol din sa tinatakbo nga nitong kaso ng kaniyang ama. Plus, kanina, tanging abogado lamang ang nakita natin na pumasok sa loob at di na rin siya nagbigay muna ng pakayag sa media. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.